Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito pag-usapan po natin itong mainit na balita tungkol dun sa gentleman's agreement daw na meron si President Duterte at si President Xi Jinping regarding dun sa problema natin sa West Philippine Sea. Kung inyong maalala, sinabi na nga ni Pangulong Duterte na wala naman gentleman's agreement, yun ay status quo. So matagal ng agreement 'yon kahit pa sa mga dating mga administrasyon dumaan na 'yan. So pinatupad lang dito ni Pangulong Duterte yung status quo na walang pwedeng galawing any construction sa pinagtatalo ng mga disputed islands sa West Philippine Sea. Pero ang pinaniniwalaan ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga sabi-sabi na merong nga raw gentleman's agreement. Kaya nga sinabi niya na ipatatawag daw niya yung ambassador natin o yung ambassador ng China para liwanagin yung issue na yan. So maganda naman yung ginawa niya na kumbaga parang ibabangga niya yung statement ni Pangulong Duterte na there is no such a gentleman's agreement or a secret agreement. So dito masasagot na nung Chinese ambassador yung tanong ni President Bongbong Marcos. Pero bago natin simulan yung topic na yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin na po natin itong balitang to. Hindi raw sikreto ang gentleman's agreement ng Pilipinas sa China noong Administrasyong Duterte. Yan ang giniit ng Embahada ng China at nasabihan din daw nila ang kasalukuyang administrasyon tungkol dito. Biruin nyo, no? Malinaw sinabi ng Chinese ambassador na wala namang secret agreement at alam naman daw pala ng kasalukuyang administrasyon yung tungkol dyan sa agreement na yan. Pero parang ang mali, iba yata yung sinasabi ni Bongbong Marcos na wala daw siyang alam tungkol sa agreement na yan. So ibig sabihin, hindi siya nagtatrabaho, hindi niya man lang binasa siguro yung mga nakalapag sa kanyang lamesa at hinahayaan niya lang ibang tao yung nagbabasa. Yung nga lang mukhang hindi yata nabanggit sa kanya na merong agreement pala na ganyan. So parang lumalabas dito kulang sa trabaho or kulang sa pagbabasa ng mga dokumento ito si PBBM. Kasi sinabi ng Chinese ambassador na alam ng administrasyon na to yung agreement. Frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Sinagot na ng Chinese Embassy ang mga tanong ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa umano'y gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China. Ayon sa embahada, ang gentleman's agreement ay tungkol umano sa pangangasiwa ng sitwasyon sa Ayungin Shoal, pagpapanatili ng kapayapaan at para maiwasan ang anumang gulo. Wala raw itong kinalaman sa soberanya ng dalawang bansa. Hindi rin daw ito sikreto dahil nagtulungan ang mga ahensya ng parehong bansa na mabuo ang kasunduan. Nasabihan din daw nila ang kasalukuyang administrasyon ng Pilipinas tungkol dito. Matatanda ang Ayun, kaya galing na mismo sa direct from the horse's mouth na nasabihan pala yung administrasyon na to. Pero ang tanong, bakit di alam ni Pangulong Marcos na may ganun palang agreement? Yun ang nakakapagtaka. Bakit hindi niya alam na may ganyang agreement pala? Question ni Pangulong Marcos ang laman ng kasunduan ni Duterte sa China na tinawag pa ni PBBM na secret agreement. Hindi raw ito na-endorso sa kanyang nakaraang administrasyon. Una nang sinabi ni dating Pangulong Duterte na may napag-usapan nga sila ni Chinese President Xi Jinping tungkol sa paghahatid ng supply sa nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Pero wala raw gentleman's agreement. Status quo lang daw ang kanilang napagkasunduan. Ibig sabihin So yun, tugma doon sa sinasabi ni Pangulong Duterte na status quo order lang yan. Matagal ng, kumbaga parang, yan na yung agreement before siya maging presidente, nandyan na yan. Kumbaga siya sumusunod lang doon sa napag-usapan. So yun yung, kumbaga yun yung in-insist niya sa China na meron tayong status quo order na walang gagalaw dyan. So,
ang pwedeng dalhin lang sa BRP Sierra Madre is food supply lang at hindi magdadala ng any construction na material para ayusin yung barko o yung BRP Sierra Madre. So, mali yung sinasabi nila na si Pangulong Duterte daw yung nagsasabi na may gentleman's agreement, na siya yung nagsasabing parang pumayag siya na hindi gagalawin yung BRP Sierra Madre, na hindi yung administrasyon ni Pangulo Duterte hindi magdadala ng any construction material. So malinaw na nasa agreement pa yan before pa kasi status quo order yung ginamit ng China. So tugma doon sa pahayag ni Pangulong Duterte. Niyan, bawal magdala ng mga construction material para kumpunahin ang nangangalawang ng BRP Sierra Madre. Sa gitna niyan, nagbabala ang Foreign Ministry ng China sa gaganaping balikatan exercise ng Pilipinas at Amerika. Magpapalala lang daw ito ng tensyon sa South China Sea at magdudulot ng mas malaking insecurity sa Pilipinas. Sa kabila ng banta, tuloy na tuloy pa rin ang military exercise na gagawin sa April 22 hanggang May 10 malapit sa Taiwan at South China Sea. Tulad niyan, yan yung isa sa mga dahilan bakit nagagalit din yung China. So, pwede naman silang gumawa ng balikatan exercises. Huwag malapit sa Taiwan or dyan sa West Philippines Sea. Pwede naman sa kabilang banda para maiwasan yung, siyempre, ang China at Amerika mayroong hidwaan yan. So, ang China at Taiwan may ganun din ang sitwasyon at gustong bawiin ng China itong Taiwan, balak ng gerahin. Ngayon, kung diyan kayo maggagawa ng balikatan exercises, siyempre, iba yung impression sa China yan. Siyempre, isipin nila na itong Amerika tutulungan ng Taiwan. So, pumipwesto na kagad sila dyan. So, parang normal yung magiging sitwasyon kahit naman baliktarin natin. Halimbawa, tayo yung China at alam natin yung kaaway natin lumalapit na sa teritoryo mo. Medyo paano, 'di ba? Parang maalarma ka. So, yun yung kinagagalit ng ng China, na etong administrasyon natin parang nanguudyok pa or alam mo yung parang namimitik ng tenga. Hindi kagaya nung panahon ni Pangulong Duterte na walang tensyon na ganyan, na nagagalit yung kapitbahay natin ng China, na masyado tayong yung parang masyado tayo yung nagiging agresibo, na imbis na tayo umiwas sa geres, parang tayo pa yung nag-uudyok. So yan lang naman yung yung kumbaga yung kinagagalit ng China. Pero bakit yung pa rin yung ginagawa ng administrasyon natin, na parang nananadya na doon pa gaganapin yung balikatan sa South China Sea o sa West Philippine Sea, tapos malapit pa sa Taiwan, na alam naman natin yung China is posisyon na rin para bawiin yung Taiwan na yan. 'Di ba? Parang namimikon, kumbaga yung Pilipinas isa sa mga namimikon, hindi yung China yung namimikon. So kung ano man yung kinikilos ng China ngayon is dahil napipikon ang China sa ginagawa natin. Bilang sa mga susubukan dyan ang Mid-Range Capability Missile System ng US Army. Sa una ring pagkakataon, lalahok sa pagsasanay ang Philippine at US Coast Guards, pati na ang French Navy. Nagbabalita mo. So yun, kumbaga lahat ng mga kaalyado ng Amerika is gustong palahukin ang ating bansa para sa balikatan na yan, talagang makakaramdam ng banta itong China. Kaya normal sa kanila yung mag-isip or gumawa ng mga ganyang hakbangin, kasi Pilipinas mismo yung sa kanilang pakiramdam, Pilipinas mismo yung gumagawa ng first move para magkaroon ng gera. So sana isipin din ng gobyerno natin na medyo magdaan-daan din. Unang-una, kapitbahay natin yung China. Pwede naman nating daanin niya sa magandang usapan para naman hindi maipit yung bansa natin sa gera ng Amerika at ng China. So yun lang po. Maraming salamat po. Ingat po kayo lagi.